Paano kung sabihin ko sa'yo na, Ang simpleng paghahalo araw-araw ay pwedeng palakasin ang buto, bawasan ang sakit ng kasukasuan, at makaiwas sa osteoporosis. walang mahal na supplements o gamot? Samahan mo ako dahil ang ishe-share ko ay maaaring magbago ng lahat tungkol sa kalusugan ng buto mo. Alam mo, yung nakakainis na sakit sa tuhod kapag umaakyat ka ng hagdan, yung paninigas ng mga kamay tuwing umaga, yung pag-aalala mo tungkol sa osteoporosis, Habang tumatanda ka, hindi ka nag-iisa. maraming tao ang dumaranas ng mahihinang buto at masakit na kasukasuan na lumalala sa pagtanda. Ang nakakatakot dito, tahimik na nangyayari ang pagkawala ng buto. Kapag naramdaman mo na, malaki na ang pinsalang nagawa. Nagiging butas-butas at marupok ang iyong mga buto, madaling mabali, at ang mga kasukasuan mo ay nawawalan ng cushioning, nagkikiskisan, namamaga, at nagdudulot ng matinding pananakit na nakakaapekto sa bawat aspeto ng iyong buhay. May magandang balita. May natural at abot-kayang solusyon na nagpapalakas ng buto at nagpapabuti ng kalusugan ng kasukasuan. At nagsisimula ito sa mga sangkap na malamang ay nasa kusina mo na. Bago natin gawin ang makapangyarihang pampalakas na timplang ito, ipapakita ko muna sa iyo ang mga sangkap at kung bakit mahalaga ang bawat isa para sa buto at kasukasuan mo. Una, meron tayong mga buto ng linasa. Ang mga buto ng linasa ay kamangha-mangha dahil puno ito ng mga precursor ng omega-3 na nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan mo, lalo na sa mga kasukasuan. Pero heto ang hindi alam ng karamihan sa mga tao. Napatunayan ng pag-aaral na ang buto ng linasa ay hindi lang nagpapababa ng porosidad ng buto, kundi tumutulong din sa muling paglalagay ng mineral dito. Dahil may calcium, pinapataas nito ang densidad ng buto, kaya mas nagiging mabigat, mas matibay, at mas matatag laban sa bali at pagkabasag ang mga buto mo. Sunod, mga buto ng lingga. Karamihan sa mga tao ay walang ideya na ang mga buto ng lingga ay may mas maraming calcium kumpara sa mismong gatas. Bukod pa rito, puno rin ito ng zinc, at ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag mas mataas ang zinc sa katawan mo, mas maganda ang densidad ng buto at metabolismo ng buto mo. Ang zinc ay nagpapasigla rin ng natural na produksyon ng collagen sa katawan mo. At ang collagen ang tumutulong para manatiling flexible, hydrated, at maayos ang paggalaw ng mga kasukasuan mo nang walang masakit na pagkikiskisan. Sunod, meron tayong powdered gelatin na walang lasa, yung puti, simple, walang asukal, at walang dagdag na chemical. Makikita mo ito sa lahat ng supermarket or natural na produkto na tindahan. Sa totoo lang, isang listahan ng produktong ito at iba pang mga produktong inirerekomenda namin na mataas ang kalidad ay makikita sa ibaba ng deskripsyon. Nagsaliksik kami para hindi ka magsayang ng oras o pera sa mababang kalidad na opsyon. Ang gulaman ay purong nilutong kolaheno. Isa itong napakagandang dagdag sa timplang ito dahil direkta nitong sinusuportahan ang kartilago ng iyong mga kasukasuan, pinananatiling maayos ang pagpapadulas at walang sakit. Ngayon, buto ng kalabasa. Ang mga powerhouse na ito ay puno ng magnesium at calcium. Karamihan sa mga tao ay iniisip lang ang calcium pagdating sa mga buto. At oo, ang calcium ang pinakamahalagang mineral. Pero ang magnesium ay kasing halaga rin para sa metabolismo ng mga buto. Ang mga buto ng kalabasa ay may zinc din, tulad ng nabanggit natin, na tumutulong sa paggawa ng collagen at sa pangkalahatang kalusugan ng mga kasukasuan. Mahalaga ang boron dahil direktang konektado ito sa metabolismo ng bitamina D at napakahalaga ng bitamina D. Para sa pagsipsip at pagkapit ng calcium sa iyong mga buto, hindi sapat na uminom ka lang ng calcium. Kailangan mo talagang dumikit ito sa iyong mga buto. At dito pumapasok ang boron at bitamina D. Kaya paano natin pagsasamahin? Lahat ng ito? Napakasimple lang. Kunin mo ang iyong mga buto ng linasa at ilagay sa isang lalagyan. Iwan natin silang buo, hindi gigilingin. Kasi kapag nabasag mo na ang balat ng buto ng linasa, na-expose mo na yung mga omega-3 na healthy fats sa hangin
at nagsisimula na silang ma-oxidize. Gusto nating mapanatili ang lakas niyan. Idagdag mo ang mga buto ng lingga sa parehong lalagyan. Pwede mong gamitin ang inihaw o hilaw, puti o itim, kung ano man ang gusto mo. Ngayon, idagdag mo ang iyong walang lasa na gelatin powder at haluin ang 3 sangkap na ito, itabi muna sandali. Ngayon kunin mo ang iyong mga buto ng kalabasa at mga datailes at ilagay sa food processor. I-pulse natin ito hanggang sa maging parang malutong na halo, parang may teksturang harina. Hindi mo kailangang gawing makinis na paste. I-pulse mo lang ng sapat para madurog ang mga buto ng kalabasa at ang mga datiles ay magbigay ng bahagyang malagkit na tekstura na magdudugtong sa lahat. Abot lang ito ng 30 segundo. Kapag handa na, idagdag mo ang pinaghalong buto ng kalabasa at datiles sa iyong lalagyan. Kasama ang mga buto ng lino, buto ng lingga, at gulaman, haluin mo lahat ng mabuti hanggang magmukhang parang malusog na granola. Itago ito sa isang airtight na lalagyan sa loob ng ref. Ang paglamig nito ay tumutulong mapanatili ang nutrisyon at pagiging presko. Ngayon, paano mo gagamitin ito? Pwede kang magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsara sa iyong yogurt, budburan sa ibabaw ng iyong smoothie, ihalo sa iyong green juice, o kahit idagdag sa iyong salad. Kung gusto mo yung kombinasyon ng matamis at maalat, may ilang tao na nagbubudbud pa nito sa kanin o beans. Ang kagandahan ng halong ito ay hindi lang nito pinapalakas ang iyong mga buto at kasukasuan, nagbibigay din ito ng kabusugan at tumutulong pababain ang glycemic index ng iyong mga pagkain na nakakatulong kontrolin ang gutom at asukal sa dami sa dugo. Ito ay lalo ng kapaki-pakinabang para sa mga kababaihang dumadaan sa perimenopause o menopause na nahihirapan sa taba sa tiyan at insulin resistance. Isang serving lang bawat araw, yun lang ang kailangan mo. Gamitin mo palagi ang mga sangkap na ito para suportahan ang buto at kasukasuan. At mapapansin mong kumukonti ang sakit, tumitibay ang mga buto, mas flexible ka, at gumaganda ang kalusugan mo. Kung nakatulong ang video at gusto mo pa ng content tungkol sa kalusugan ng buto at pag-iwas sa osteoporosis, pindutin ang like button. Malaking tulong ito para malaman ko ang gusto ninyong mapanood. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at sabihin mo sa akin kung saan mo gagamitin ang halo na ito. Sa iyong yogurt ba o sa iyong smoothie? Gusto kong marinig mula sa iyo. At kung may kakilala kang nangangailangan ng impormasyong ito, isang taong nahihirapan sa pananakit ng kasukasuan o nag-aalala sa osteoporosis, ibahagi mo ang video na ito sa kanila. Sama-sama nating palaganapin ang kalusugan. Ngayon gawin mo na ang masarap na timplang ito at simulan mong alagaan ang iyong mga buto. Ngayon magkita tayo sa susunod.